So ito yung gallbladder niya. Ito yung mga bato. Tanggal na natin. Wala naman pong napunta na sa daanan ng bile. Wala naman. Time check! 8:25, December 15. 15 nga ba? Hindi tayo sure. O yata. 16 na yata. Basta lunes ngayon, lunes. Ay, hindi, 15 kasi sale ng Shopee ngayon. Last payday sale ng Shopee ngayon. Punta kami ng, saan tayo pupunta? De Los Santos Pupunta kami QC, De Los Santos Hospital. Medical Center. De Los Santos Medical Center. Kapatanggal niya na yung gallstone niya. Basta may up to ba? Ay, kasama yung approve niya. Oh. Ayan. QC. Pampulakan. Date ko kayo mamaya. Ng entrance. Ito na kami, De Los Santos Medical Center. Emergency yata ito. Saan ang parking? Parking. Wala kaming makita ng parking. Yata tinuro ko kanina. Hindi namin makita yung parking ng De Los Santos, nakakalito. O dalawang U-turn na kami. Pero tingin namin nandun sa nandun sa emergency mismo. Ito, papasok sa entrance. Ito siguro entrance. Try mo pumasok dyan. Kasi ito lang naman daan eh. Ito yung De Los Santos eh. Ito yung hospital eh. Tandaan. Ay. Saan yung daan? Teka, bababa ako. Yan ka muna. Ito kasi yung entrance. Ayun pala yung parking po. Tara guys, di namin makita. Nakaharang ng ambulansya. Doon niya, papasok ka. Dahil likuan doon. Hindi na ako nagtanong. Nakita ko ayun, parking pala yun. Ayun, Wait. Pasok ako. Wait. Ayun pala yung parking, ayun. Saan pasok? Sige, diretso ka, ayun. Pagliko mo, parking. Oo, ayun, parking. Sige, dumiretso ka, hindi mo makikita. Natakpan ng ambulansya eh. Hindi, wala na yan. Ito kasi exit only lang dito, kaya nalito kami. So dito tayo. Ito, hindi ko ka na rito. Saan ka pupunta? Okay. Time check, 9:15. Dito na kami. Touchdown. Anong parking nila? Naligaw pa kami. De Los Santos Medical Center. Nandito na kami sa lobby. Siguro mga around 10:30 PM to, nag-aantay pa rin kami. Sabi kasi nung sa lobby, antayin daw namin yung residential ng doktor niya, papapuntahin para ma-assist kami. So inantay namin, katunga lang kami dyan. Then bandang 11 PM, nag-fill up na siya ng form para ma-admit na siya. Yan, walang tao rito, gabi na. So bandang mga 11:25, inaayos namin yung PhilHealth niya at saka yung HMO. So syempre para malaki yung ma-discount. So waiting pa rin kami. Syempre magre-response muna yun bago kami admit kung makaka-discount ba kami. Yun, nahatid kami ng wheelchair papunta ng kwarto 11:40 PM pa. Time check! Yan, 11:40. Ngayon lang kami nadala sa kwarto. Ang kwarto niya solo. Kasi wala pa siyang kasama. TV, social, aircon, sleep type. Semi-private kasama. Di pa. Pero wala pa rin naka-admit. So, solo. Wala namin yung gamit sa sasakyan. Okay. Unboxing. Kwento mo ang problema mo. Bayaran ko, yung PhilHealth ko, bakit hindi ma-cover? Kasi Hindi updated. Hindi updated. August 2022 pala sa payment ko. Yung Maxicare ko, hindi rin. Kasi pre-existing na raw yung sakit ko. Gumo-opera sa Hindi maka-covered. next year. Maka-opera. Ano, dapat di mo na ito ulit. Inis ko muna. Grab, nagpadala lang kaming Grab. Joking. Tapos binigyan kami ng password ng wifi.
Ito. Yes, and gabi na. Pinatay namin yung ilaw. Wala naman kaming kasama eh. Wala pa. Tingnan muna kami. Time check. 1:30. 1:20. 1:20. Time check. Problema niya, yung PhilHealth niya. I-updated. Huling-huling niya 2022 pa. So, kailangan ma-update daw muna yun para ma-cover yung mga dapat ma-cover niya. Kaso ang problema, wala namang online. Wala rin sa baba. Hindi pwede. Kailangan puntahan. Kain muna kami. Sinetup na yung table niya. Ayan, may isa pa kami table doon. So, yun namin. Pwede yan sa Sinis ko nga bumili niyan. Pag sa laptop, nasa kama ko. Kami. Dito inaayos niya online yung PhilHealth niya para maipadala niya kay Reby tapos mapaayos namin sa Bulacan, mapa-update. Kasi sayang yung discount, almost 60,000 din kapag ka-updated ang PhilHealth. Teka, anong gagawin mo pagkatapos niyan? Paano mo i-import yan? Siguro, different yan. Yan, good morning. Nakatulog na kami. Dito, time check tayo. 5:05 a.m. So, ito yung oras. Nag-aantay kami ng breakfast namin. Hindi. Fasting pala siya. Nagpalit na siya ng lab gown. Yan, pupungas-pungas pa ako dyan. Siyempre, hindi pa makapagsalita. May panis na laway pa sa bibig. Time check tayo. 6:04. Dito, nakabitan na siya ng nurse ng dextrose. Wala pa yung dextrose, pero na-inject na sa kanya. Then, dumating na yung breakfast. Ito yung unang breakfast namin. Hindi siya pwedeng kumain, hindi rin siya pwedeng uminom, fasting siya. So, akong kakain yan. Log saka bangus. Okay, time check. 8:30 a.m. And dito, 8:30 a.m. naswaruhan na siya. Ito na yung dextrose niya. Unang dextrose niya to simula nang na-admit kami. Guys, time check 11:05. May kasama na kami sa kwarto. May na-admit. Appendix ang sakit. Ito, for lunch na to. Binadalan ako ng tinola sa cake. So, waiting kami. So, time check. Hapon na. 3:23 p.m. So, waiting kami dito. Movie marathon muna habang nag-aantay. Sasaksakan daw muna siya ni nurse ng mga pang-testing kung allergic na siya rin sa kung anumang gamot. So, waiting kami ng magsusundo sa kanya para sa operating room. Okay, ito na yung dinner. Diniliver na. Siya, hindi pa rin siya kumakain. Saka bawal siya uminom ng tubig. Time check, 5:00 na ng hapon. So, nag-aantay kami sa nurse para testing kung sa siya allergic na gamot. Ayun na yung nurse, nagte-testing na. Okay, time check, 5:16 p.m. Dumating na yung service niya. Ayun, 4 wheels. So, pinagpalit na siya. Sabi, tanggalin na niya lahat ng damit niya, accessories, lahat. Bawal din ang cutics. So, 5:16, susunduin na siya papuntang operating room. Okay. So, diyan siya isasakay. Puntang operating room. Ubus ko na yung pagkain. Siya, gutom na gutom pa. So, ayan, sasakay na siya sa service niya. Lilipat na siya sa operating room, tapos mag-aantay tayo. Madali lang naman daw yung operasyon. Tumatagal lang ng almost 1.5 hour. So, masaya ako syempre. Makaiga na ako sa kama niya. Ayun, naalis na siya. Bye-bye. Matutulog muna ako kasi ang aga ko nagising kanina, di ba? 5:00. Higa muna ako sa kama niya. Ang ginawa ko, habang nag-aantay, puro Netflix lang. Then, mga bandang 6:30 guys, natapos yung operasyon. Pinatawag ako sa baba sa operating room. So, ito yung gallbladder niya. Ito yung mga bato. Tanggal na natin. Wala naman pong napunta na sa daanan ng bail. Wala naman. Kaya pala ako pinatawag dito ni Doc kasi i-unbox pala yung gallbladder niya. Ayan, kung makikita nyo, ayun yung nakuhang bato sa loob ng gallbladder niya. Ayun yung gallstone. Tapos malaki, saka may mga malaliit. Wala naman daw napunta sa bile duct. Safe naman daw, okay naman daw. Ayan, so ni-remove na siya. Sabi ko, iuuwi namin yung bato kasi souvenir niya. Matagal niyang pinag-ipunan yan eh. Tapos pinabalik na ako ni Doc sa kwarto. Antayin ko na lang daw siya. Time check 7:42. Kala ko akyat na, wala pa rin. Yung pala nasa recovery room siya. Hinintay magising. So ganun pala yun. Time check 10:35 p.m. Ngayon pa lang siya hinatid mula dun sa operating room. Mabilis lang yung operasyon pero nagtagal siya sa recovery.
Laparoscopy yung operation niya, hindi open surgery. Kaya kung napapansin nyo dito, nakakalakad na agad siya. 3 butas lang siya na maliliit. So yan, kaya niya agad mag-recover. Sabi nung nurse, alalayan ko daw siya pag CCR. Oh, kaya niya na yan. Salamat. Parang sumasakit yung pag, yung sakit na, Kuha na lang po. yung sakit na, kaya ako nagpapasugod. Parang gano'n. Talaga. Ayun nga yung inoperan. Siyempre namaga yan. Maga yan, ipinutol niya siya. Normal ba yun? Oh. Sakit eh. Siyempre. kaya ngayon sumasakit na mamaga eh. Ngayon pinutol, di mas magang-maga yan. Yun nga yung i-recover mo. Kaya mo bumiga? Ano ba nangyari pagbaba mo na? Okay, second night namin. Medyo mahirap matulog kasi isa na lang yung kama. May katabi na kasi kami. Okay, kinabukasan. Time check, 11:23 AM. Ito yung breakfast niya. Tulog pa siya. So ako nag-hamburger na lang ako para pagising niya, kainin yung breakfast niya. Okay? Okay, time check, 1:27 PM. Wednesday na guys. Lunch na siya. Bakit yung kabila na solo na namin yung kwarto. Gusto yung antibiotic niya. Ay, painkiller. Gusto na to, painkiller. To extras. Bukas na raw siya lalabas. Time check, 5:20 PM. Ito, nagpa-deliver ako ng Grab kasi isa lang naman yung ration dito. So, kanya yon kasi diet niya yun eh. Sa diet niya yun eh. So, movie marathon lang kasi parang staycation na tong ika-third day namin. Actually, pwede na nga siya lumabas. Siyempre, susulitin namin yung recovery niya. Ito oh, naka-low fat diet siya. So, sa kanya yan. Then, akin yung Grab food. So, ganun yung naging system namin sa ika-third day. Then, nung gabi nakapag-shower na ako, okay naman, may hot water sila. Then, tumubo na yung bigote at balbas ko. Time check, 9:26 PM. Okay, Wednesday. Yan, bagong ligo. Para diretso na ito kinabukasan, uwi na. Tapos may hinihintay kami lalamove. May nagpadala raw sa kanya ng prutas. Hinihintay namin, ipapalalamove daw. Ayun na, yung prutas, kaka-pick up ko lang sa baba. Time check tayo, 11:30 PM, Wednesday pa rin. Ano yung prutas? Yan, grapes, orange, mansanas, peras. Pakita ko sa inyo yung tutulugan ko. Tigisan na kami ng kame. Yan, dyan ako matutulog. Time check, 10:07. Kagagaling ko lang yan sa butika. Bumili ko ng mga niresetang gamot sa kanya. Tapos hinihintay namin yung bill para masettle na. Tapos pwede na kaming ma-discharge. Time check. Wala pa rin yung bill. Deliver na ng lunch. Ano yung bill namin? Ready na kami. Yung gamit namin. 12:40. Kaya kami. Waiting na lang ng pagkain. Siya nga to. Boy pa naman siya. Magkakatid niya. Kaya ang paggamit. Pack up na. Kaya, pauwi na kami. May driver. Matataas na seatbelt na ako. Ito yung hospital, kita ba? Magkwento ka na, gusto ko. Teka lang, balik na rin. Ngayon, anong oras na ba? It's 1:15 PM. Yan. Pauwi na kami, kakalis na namin ng ospital. Yung bato na tinanggal sa akin, hindi ko pa nakukuha. Babalikan pa raw kasi nasa histopath pa. Histopath is yun yung pinag-aaralan nila yung ano ba sa akin. Ewan ko ano pinag-aaralan nila. Kung anong jet, kung ruby, emerald, Kung rare daw ba o paano. turquoise. Tapos, follow-up check-up ko is on 29. Balik ako kasi
tinahi yung pusod ko, iba raw tahi nun. Iba yung, kasi 3 butas na sa ginawa sa akin eh. Sa pusod ang ibabalik ko. So sa 29 pa yon. Ay, kakwento ko. Ayun lang. Anong kikwento ng buo? Magkano ka? May kwento mo ba? Magkano ako? Ang package is 133,000 for semi-private na room. Tapos, ang binayaran ko nasa around 75,000 lang. Kasi sa PhilHealth ko. Tapos, kung may HMO sana, pwede mag-zero balance yun. Kaso, as per MaxiCare, pre-existing daw yung gallstone ko. Kasi bago lang ako sa MaxiCare eh. So, pre-existing yung gallstone ko. Ba't pumalag ka? Sabi mo, hindi po ha. Ngayon ko lang nalaman eh. Nung nagbayad ako sa inyo, pag uwi ko kasi lumaklak ako ng sisig, crispy patas, mantika. Piling ko doon ko nakuha talaga eh. So, hindi siya Hindi pre-existing. siya pre-existing. Ang laki na kasi 1.7 cm. May na ako nun. Ewan ko gaano kalaki nakuha sa akin. Pero marami. Ayun.